Tumayo si Jan sa pagkakaupo habang nakatingin sa dalawa. Nakipag-first bump dito ang bata. Doon niya naisip na ito siguro ang nagturo ng ganun. Tams, tapos na ba kayo mag-usap? Kung tapos na kayo, baka pwede na tayong umalis. Icon says. Tumingin uli ito sa bata. Where do you want to go? Icon asked Yam. Gusto ko bump car. Tinaas pa nito ang dalawang kamay. Bump car? Okay, bump car tayo. Yes! The best papa I can. The best papa I can. Tuwang-tuwa ito. Let's go, mommy. Yam wants to ride the bump car. Aya ni Icon kay Tamara. Paano dyan? We have to go na. Tatawagan kita kung kailan kami pupunta ng rest house mo. Excited masyado yung dalawa eh. Sabi ni Tamara. Okay. Yun lang ang nasabi ni Jan. Bye, Tito Jan. Bye, Lola. Paalam ng bata. Bye, Yam. Paalam ni Jan. Pasyal ka ulit dito, Yam, ha? Bisitahin mo si Lola. Sabi naman ni Madam Ami. Mauna na po kami. It's nice to meet you, ma'am. Paalam ni Tamara kay Madam Ami. It's nice to meet you too, Iha. Madam Ami says at lumabas na ang tatlo. Kailan mo ako bibigyan ng apo dyan? I want to have like him. He's so adorable. Don't worry, ma'am. Very soon. Jan says, sabay punta sa swivel chair niya. Sumunod agad ang mami niya. Really? When? Umupo ito sa tapat ng desk. Order pa lang ako. Hay, ewan ko sa'yo. Sabay tayo nito at lumabas ng office niya. Napailing na lang si Jan. Akalain mo yun, may anak na pala si Tams? Sabi ni Mark kay Jan, nasa opisina sila ni Jan. Oo nga eh. So, what? Jan asked. Is that okay with you? Ready ka na bang maging daddy ng anak niya? Nangunot ang noon niya. Anong sinasabi mo? Jan was confused. Dude, obvious naman na may gusto ka eh. And where did you get that idea? Umangat si Mark sa pagkakasandal at humarap ng husto sa kanya. Bakit mo siya tinatawagan lagi, halos araw-araw? Tanong ni Mark. Pinagsasabi mo? Pagmamaang-maangan niya. Rika told me araw-araw mo nang tinatawagan eh. Mark said and smirked. To ask her about the layout. Sagot niya, natawa na mahina si Mark. Kahit sinabi sa yung 3 weeks bago matapos ang obvious mo. Naiiling na sabi ni Mark, napahaplos na lang si Jan sa ulo. Hindi nga raw yun natutulog eh para matapos agad yung layout niya dahil tawag ka daw ng tawag. Talaga? Lalong napangisi si Mark sa reaksyon niya. Wala kang ang gusto. Pero kung nakita mo lang ang itsura mo kanina nang malaman mo may anak si Tams, mukha kang eng-eng na nakatulala. Praning ka lang kung ano nung sinasabi mo. Pinagtawanan lang siya ni Mark. Let's go, baby. We're going to Tagaytay. Mag-horseback riding tayo doon. Gusto mo? Yes, mommy. I wanna ride on a horse. Yes. Napangiti si Tamara sa nakikitang pag-excited ng anak. Lumabas sila ng gate habang hawak niya ang kamay ng anak. May isang magharang black BMW X5 naman na huminto sa tapat ng bahay nila. Mabilis na umibis ang lula nito na ikinagulat ni Tams. Hindi niya inaasahan na si Jan yun. Iba kasi ang dala nitong sasakyan nung nagpunta sila ng Tagaytay. At ano na naman ang ginagawa nito dito? Tito Jan! Tawag ni Yam, sabay takbo palapit dito. Kinarga naman agad dito ni Jan. Hay, bagay sila maging mag-ama no, Yaya. Lumingon si Tamara mula sa kanyang likuran. Nasa likod na rin pala niya si Jelay at Yaya ni Yam. Binalik niya uli ang tingin kila Jan. Oo nga, Ma'am Jelay, ang gwapo niya sobra. Bagay sila ni Ma'am Tams. Sagot naman ng Yaya, nilingon niya uli ang dalawa. Kayong dalawa pwede ba manahimik nga kayo? Saway niya sa dalawa, lumapit sa kanya si Jan. Hi, bati nito sa kanya. Hello, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Naisip ko lang na samahan na kayong papuntang Tagaytay. Palis na ba kayo? Ang usapan kasi nila sa Tagaytay na lang sila magkikita nito. Oo, kasama ko si Jelay. Sagot niya. Tara? Aya ni Jan. Okay, ako na magdadrive ng kotse mo, Tams ha. Kaya diyan ka na sumabay para hindi siya mainip. Let's go, Yaya. Hindi na nakaalma si Tamara nang hilahin na ni Jelay si Yaya sa kotse. Wala na siyang nagawa ng ayain at pagbuksan siya ni Jan ng pinto sa sarili nitong sasakyan. Sumakay na lang sila at agad ding sumakay si Jan. Ready, Yam? Nakangiting tanong ni Jan habang binubuhay ang makina. Yes! Masiglang sagot ng bata kaya natawa ang dalawa dito. Pinaibis na rin ni Jan ang sasakyan. Mami, sakay horse ha? Oo, sasakay tayo ng horse kaya behave ka.
Gusto mo sumakay ang horse, Yam? Gusto mo sakay tayong dalawa? Tanong ni Jan. Opo! Nagpa-bounce-bounce pa ito ng puwet sa hita ni Tamara. Baby, huwag kang malikot. Masakit na ang legs ni Mami. Malambing na saway ni Tamara. Sorry. Sabay harap nito sa kanya at hinalikan siya sa labi ng madiin. Natawa na lang siya dito at niyakap niya ang anak ng mahigpit. Sweet na bata. Wika ni Jan. Yeah, he's very sweet always. Kanino niya naman Sayo? He asked. Hindi ko alam, hindi naman ako ganun ka-sweet. Nakangiting sagot niya. Hindi ba mahirap magpalaki ng bata na mag-isa? Mahirap, nakakatakot, lalo na pag nagkakasakit siya. Sobrang nakakatakot. Kung pwede lang kunin lahat ng sakit niya, ginawa ko na eh. Yun ang pinakamahirap na part sa pag-aalaga ng bata. He's lucky na ikaw ang mami niya. I'm lucky too to have him. Siya ang dahilan kung bakit ako nakasurvive sa buhay. Sabi niya at hinalikan sa ulo ang bata na tahimik na ngayon, mukhang inaantok na. Ikaw, 29 ka na. Wala ka pa bang balak magkapamilya? She asked him. Hindi naman madali maghanap na mapapangsawa eh. Baka sa sobrang dami wala ka mapili. Napangiti ito sa sinabi niya. Wala akong girlfriend ngayon. Ilang araw na? She asked. Natawa ito na malakas sa sinabi niya. Tingin mo days lang ako na nagiging single? Well, yeah. Natawa ito lalo. Tiningnan ni Tamara si Yam. Napangiti siya na makitang tulog na ito. Hinalikan niya ito sa ulo at niyakap na mahigpit. Humikab siya at nakaramdam ng antok. Sleepy? Ngiti lang ang sinagot ni Tamara. Sorry nga pala he said. For what? For being calling you every day to ask you about the layout design. Ngumiti siya. It's okay, sanay ako sa mga makukulit. Natawa ito sa sinabi niya at napahaplos sa ulo. Mga ilang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Pagtingin niya kay Tamara, nakapikit na rin ito. Napangiti na lang siya. Hanggang sa marating nila ang rest house, bumaba si Jan at pumunta sa passenger seat at pinagbuksan sila ni Tamara. Tulog pa rin ito. Yumukod siya dito para sana gisingin ang dalaga. Pero hindi niya agad nagawang gisingin ito nang mapagmasdan ang magandang mukha nito. Parang may sariling isip ang kamay niyang kusang umangat at marahang hinaplos ang pisngi nito gamit ang daliri niya. Halos pasadahan ng mata niya ang bawat parte ng mukha nito. Ang mata, ang ilong nitong perpekto ang pagkakalilok, hanggang sa bumababa ang tingin niya sa natural na mapupulang labi nito, na animoy ng hihimok, nadampian ng isang halik. God, she's so beautiful. Sabi niya, bigla niyang binaba ang kamay niya at nailing sa sarili. Shucks. What am I thinking? Tams, wake up, we're here. Umungol ito at unti-unting dumilat. We're here, he says. Oh God, I'm sorry, nakatulog ako, nakakahiya naman sa'yo. Apologetic niyang sabi. Akin na si Yam. Kinuha niya si Yam tsaka lumabas si Tams. Wow, ang ganda ng place mo, I love it. Sabi naman ni Jelay, nakakababa lang ng kotse. Binaba din ng yaya ang mga gamit nila. Sir Jan, kamusta po? Ma'am Tamara. Sinalubong sila ng mag-asawang caretaker. Hello po, Nana Marta, Tata Ramon. Bati ni Tamara at Jan, pinakilala din ito kila Jelay. Halika, pasok kayo. Aya ni Jan. Akin na si Yam, Jan. No, it's okay, ako na. Pumasok silang lahat sa rest house. Hiniga muna ni Jan si Yam sa sofa, habang inaayos si Tamara ang unan. Wow, you look like a happy family. Napatingin sila kay Jelay, natawa lang si Jan dito. Nako Jan, pasensya ka na kay Jelay ha. Alam mo naman kasi yan, nung bata pa yan, kinumbulsyon yan sa sobrang taas ng lagnat. Kaya hanggang ngayon yung pagdedeliryo hindi na nawala. Kung ano nung sinasabi niya ni. Kaya kailangan niya ng batok paminsan-minsan. Humagikik na lang si Jelay. Natawa lang din si Jan. Mami. Nagising at agad na bumangon si Yam at tumingin agad sa paligid. Asan horse? Ako naman talaga baby. Wala pa ang horse eh. Gusto mo si Ninang Jelay muna ang horse? Nakatayo lang si Jan at Tamara at si Jelay sa likod ng sofa nakatayo. Ay, tigilan mo nga ako, Tams ha. Nung iniwanan mo yan sa akin, ginawa kong kabayo niyang maghapon magdamag. Angal ni Jelay. Mukha ka daw kasing kabayo. Gusto ko horse, sabi mo sakay tayo horse eh. Pangungulit ni Yam. Lagot ka, Tams. Pinangakuan mo kasi. Dali mo sa picnic grove. Sabi ni Jelay. Hindi kasi ako baby marunong mag horseback riding eh.
Pagdating na lang ni Papa Aiken ha. Pambihira ka, ang lakas ng loob ayain ng anak ng mga bayo, hindi naman pala marunong. Sabi ni Jelay. Tara Tams, ako na lang sasama sa inyo. Jan says. Wow, you're such a good father talaga Jan. Jelay, mahiya ka nga. Bakit tatay mo si Jan? Natawa lang ng malakas si Jan sa sinabi ni Tamara. Yam, gusto mo bang mag-horseback riding with Daddy Jam? Aray! Malakas na hampas ang unan ang natanggap niya mula kay Tamara at sa mukha ito tinamaan. Grabe ka talagang babae ka kung manakit. Umingos lang ito. Mommy, that's bad, Yam says. Umupo si Tamara sa tabi ni Yam. I know baby, sorry. But Ninang Jelay would love that. So that's okay with her. Right, Ninang Jelay? Sabay tingin kay Jelay, inirapan lang siya nito. Let's go, Mommy! Horse! Tumayo si Yam at hinila si Tamara sa kamay. Yam, halika! Binuhat ito ni Jan. Let's go, Tams. Pagbigyan mo na si Yam. Sasamahan ko na kayo. Ngumiti at tumayo na lang si Tamara. Ngiting-ngiti naman si Jelay. Ma'am, sasama pa po ako? Tanong ng Yaya. Ay, hindi na Yaya. Ako na lang alagaan mo dito. Sabi naman ni Jelay. Natawa na talaga si Tamara. Sira ulo ka talaga. Halika na nga. Aya ni Tamara at umalis na sila. Enjoy! Pahabol ni Jelay sa palabas na tatlo. Narating nila ang picnic grove. Tuwang-tuwa si Yam na naghihiyaw pa. Gusto nitong sumakay agad. Isinakay ito ni Jan at sumakay din ito. Ayaw naman kasi ni Tams dahil natatakot siya na silang dalawa lang. Jan, baka malaglag ang anak ko ah. Naku, bakit ba kasi nagsasabi-sabi pa ako ng horseback riding eh? Nag-aalalang sabi ni Tamara. Don't worry Tams, akong bahala. Masayang masaya si Yam nang magsimulang maglakad ang kabayo. Kinukunan ni Tamara ng mga larawan ng dalawa gamit ang cellphone. Bumalik ang kabayo sa malapit sa kanya. Mommy, sakay ka, please. Please, Mommy. Pangungulit ni Yam. Hindi pwede, baby. Kayo na lang. Hindi tayo kasya. Ma'am, pwede po kayong tatlo dyan. Sagot ng nag-a-assist na lalaki. Nako, hindi na po. Huwag na. Tanggi niya. Mommy, please. Look at them, oh. 3 sila, oh. Napapangiti na lang si Jan sa pangungulit ni Yam. Mommy. Yam, stop it. Pigil na saway ni Tamara dahil sa pagsigaw nito. Come on, Tams. Pagbigyan mo ng anak mo. Gusto mo, baba na lang ako, kayo muna. Sabi ni Jan. Ay hindi, ayoko. Mahulog pa kaming dalawa. Tanggi niya. Sumakay ka na lang, tatlo tayo. Si Yam naman ay ayaw tumigil sa kakamami. Yam, kawawa ang horse. Sa Tito Jan pa lang, kawawa na siya. Tingnan mo, ang laki-laki niya. Natawa si Jan. Yumuko ito at bumulong sa bata at maya-maya lang ay tumingin sa kanya si Yam. Mommy, horse is strong enough to bear us. Let's go, Mommy! Tumawa ng malakas si Jan sa sinabi ni Yam. Panigurado siyang yun ang ibinulong nito sa anak niya. Kaya napailing na lang siya. Come on, Mommy, join us. Don't be scared. Pagnaloko sa kanya ni Jan, na sinamahan pa ng tawa. Si Yam naman lalong nilakasan ng pagsigaw. Pambihira naman talaga, oh. Oo na, stop shouting, Yam! Yes! Bumaba muna si Jan at pinasakay muna si Tams. Inalalayan niya ito. Oo, Jan! Napakapit si Tamara sa kami nito nang biglang gumalaw ang kabayo. Just relax, Tams. Sumakay na rin si Jan at siya ang humawak sa tali. Oh my God! Napapatili si Tamara nang magsimula maglakad ang kabayo. Hindi niya alam kung saan siya hahawak dahil hinahawakan niya rin si Yam. Napasandal na lang siya sa dibdib ni Jan. Nalihim naman itong ikinangiti. Bakit ang duwag mo? Takot ka talaga sa lahat? Muli siyang napasinghap sa pagsalita ni Jan dahil ramdam niya ang init ng hininga nito sa tenga niya. Hindi naman lahat. Scary naman talaga ang pagsakay sa kabayo at ang kidlat nakakamatay yun. Umikot sila hanggang sa may lumapit sa kanila na isang photographer. Ma'am, sir, family picture po. Sige ho. Mabilis na sagot ni Jan. Ngumiti na lang si Tams nang kunan sila ng photographer. Instantly, they got the photo. Dahil Polaroid cam naman ang gamit nito. Nagbayad lang si Jan dito. Akin na lang to ah. Agad na nilagay ni Jan sa wallet ang picture nila. Mga ilang sandali pa silang nag-horseback riding hanggang sa pumayag na si Yam na bumaba. Bumaba muna si Jan at binaba nito si Yam. Inalalayan si Tams ni Jan nang bumaba. Hinawakan nito ang baywang niya habang siya sa balikat nito. Nagkadikit ang katawan at nagtama ang mga mata nila na sobra na naman niyang ikinailang, kaya agad siyang bumitaw dito. Nagpunta sila sa isang restaurant at kumain lang at nag-decide ng bumalik ng rest house. Sumakay sila sa kotse at agad na pinaandar ni Jan.
Jan, salamat ha, tsaka pasensya na. Nadamay ka pa sa kakulitan ni Yam. It's okay, I've enjoyed it, promise. Ngumiti na lang si Tams dito. Anyway, bukas na namin sisimulan ng remodeling ng rest house. Pupuntayin si Aiken, dala ang mga gamit, at pati na rin ang mga workers. Okay, pupunta-punta na lang ako dito pag hindi ako busy. Narating nila ang rest house at mabilis na tumakbo si Yam papasok ng rest house. Nakita ni Jan si Jelay at Tamara sa living room na mukhang nagkakape. Hi! Bati niya sa dalawa. Hi Jan! Bati ni Jelay. Umupo siya sa tabi ni Tamara. Tulog na ba si Yam? Tanong ni Jan. Oo, tulog na, kaya walang mga istorbo sa inyo. Ibig kong sabihin sa atin, he. Sinamaan agad ito ng tingin ni Tamara pagkuway bigla na lang itong humikab. I'm going to bed na, sabi ni Jelay tumayo. Kwentuhan mo na muna si Tams, Jan. Hindi kasi mabilis makakatulog yan. Good night. Ngumiti lang ito at mabilis na umalis. Napangiti na lang si Jan dahil alam niyang umaarte lang si Jelay. Puro kalokohan talaga tong si Jelay, sabi ni Tams. Bigla naman ang pag-ring ng cellphone nito at agad nitong sinagot. Hello, Aiken? Masiglang wika nito. Sandali itong nakipag-usap kay Aiken at nagpaalam din agad. Sa tansya niya ay nangungumusta ang lalaki. Sobrang close kay ni Aiken. Matagal na ba kayo magkaibigan? Jan asked. Sobrang close. He's part of our lives. Kung ilang taon si Yam, gano'n din katagal ang friendship namin. Kung wala siya, siguro wala na rin kami ni Yam. Bigla ang paglungkot ng mukha nito pero ngumiti din at medyo natawa na parang may naalala. Ay grabe, pag naaalala ko kung paano kami nagkakilala, hindi ko maiwasang hindi matawa at malungkot. It was the saddest day of my life and happiest day as well. Nangunot ang noon ni Jan sa sinabi nito at mukhang napansin ni Tamara ang reaksyon niya dahil bigla itong tumawa. Ang weird ko ba? Happiest and saddest day at the same time. At the same day. Bakit nga ba? It was a long story. I'm willing to listen. Hindi ka pa naman siguro antok. Kung gusto mo lang i-share sa akin. Ngumiti si Tamara. Okay, siya kasi ang nagpaanak sa akin. Nakangiting wika nito. Really? Is he a doctor? No, ganito kasi yon. When my dad found out that I'm pregnant without a man, ayun, galit na galit sa akin. Wag daw akong uuwi na wala akong madadalang ama ng pinagbubuntis ko. Wala naman ako may pakilala, kaya umalis ako ng bahay. Bumalik ako nung kabuwanan ko na. Nagbabaka sakaling baka napatawad niya na ako. Bigla ang pagguhit ng lungkot sa magandang mukha nito. Sadly, he's still mad at me. Flashback. Diyos ko, Tams, kamusta ka? Yaya! Umiyak agad si Tams at nagyakap ang dalawa. Si Mami at Daddy nandyan ba? Nandito, halika, pasok ka. Tatawagin ko Mami mo. Giniya siya ng yaya niya papasok sa kabahayan ng magulang niya. Pagpasok pa lang niya, ay may agad naman siyang narinig na tumawag sa kanya. Tams! Lumingon siya sa hagdan pababa ang mami niya at baka sa mukha nito ang gulat at pananabik nang makita siya. Mami! Hindi pa man agad nagtutubig ang mga mata niya, mabilis na bumaba ang mami niya para lapitan siya at mahigpit siyang niyakap. Baby ko! Umiyak ang mami niya at ganoon din siya. Kumalas ito ng yakap at tiningnan ang malaki niyang tiyan. Diyos ko, ang laki-laki na ng tiyan mo. Kumusta ka anak? Hinawakan ng mami niya ang tiyan niya at marahang hinaplos ito. Okay naman po ako mami. Si daddy po. Bigla itong nag-alangan sa tanong niya. He's still mad. Wika niya, sa reaksyon pa lang ng mami niya, alam na niyang galit pa nga ang daddy niya sa kanya. Selena! Tumingin na mag-ina sa may hagdan nang marinig ang matigas at malamig na boses ng isang lalaki. Nakatayo ang daddy niya sa kalagitnaan ng hagdan. Seryoso ang mukha nito at timang bagang. Dad! Halos walang boses ang sabi niya. Bumaba ang daddy niya at lumapit sa kanila. Tiningnan nito ang malaki niyang tiyan. Louie, si Tamso, ang anak natin. Mangyak-ngyak na sabi ng mami niya. Where's the father of your child? Malamig ang boses ng daddy niya. Yumuko si Tams at dahan-dahang umiling. Then why are you here? Malamig pa rin ang boses nito at lalong tumigas. May hihimigan sa boses nito ang galit. Dad! Hindi niya mapigilan kung di umiyak. Tumulo bigla ang luha niya. Louie, hayaan mo nang bumalik ang anak mo dito. Yaya Bising, samahan mo siyang lumabas at ilak ang pinto. Motoridad ang boses nito. Louie! Wika ng mami niya na punong-puno ng pakiusap ang boses nito. Tumalikod ang daddy niya at umalis. Pagdating sa may hagdan, lumingon uli ito. Selena,
Gusto mo bang sumama sa suwail na yan? Umalingaw-ngaw ang boses ng daddy niya sa buong mansyon. Umiyak na ng tuluyan si Tamara. Tams, baby, I'm sorry. Niyakap siya ng mami niya. Umiyak lang din si Tams, pati ang yaya niya ay naiyak na rin. Selena! Malakas na sigaw uli ng daddy niya. Nagmamadaling sumunod ang mami niya sa daddy niya. Umalis na lang si Tamara at hinatid siya ng yaya niya sa may gate. Bye, Aya. Balibalitaan mo na lang po ako ha. Tams, mag-iingat ka lagi ha. Hayaan mo. Lalambot din ang puso ng daddy mo. Lalo na pag nakita niya ang apo niya. Nagyakap ang magyaya at umalis na si Tamara. Naglakad siya hanggang sa labas ng subdivision. Tulo ng tulo ang luha niya habang naglalakad dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman niya. Pakiramdam niya ngayon, talagang mag-isa na lang siya at nawawalan na rin siya ng pag-asa na matanggap ng daddy niya. Medyo nakalayo na siya sa subdivision nang biglang bumuhos ang ulan. Naghanap siya ng masasakyang taxi pero wala man lang dumadaan. Nasa gilid siya ng kalsada at may nakita siyang masisilungang bandang unahan. Naglakad siya para sumilong nang biglang sumakit ang tiyan niya. Aray, Diyos ko! Baby, not now please, not now! Sinubukan niya maglakad pero lalong sumakit ang tiyan niya sa tuwing naglalakad siya. Sa layo kasi ng nilakad niya mula pa kanina, masyadong natagtag ang tiyan niya. Naglakad na lang siya at huminto sa may puno na nasa gilid ng daan. Napahawak na lang siya sa puno nang maramdaman niya ang lalong pagsakit ng tiyan niya. Lalo naman lumakas ang ulan. Oh my God! Anong gagawin ko, Diyos ko? Basang-basa na siya. Napaupo na lang siya sa sobrang sakit. Lord, please help me. Napangiwi siya sa sakit. Naramdaman na lang niyang parang may bumulwak na likido sa passageway niya. Napasigaw siya ng malakas nang maramdaman niyang parang lalabas ng bata. Bigla namang may humintong sasakyan sa tapat niya. May lumabas na lalaki mula sa sasakyan at lumapit sa kanya. Mrs. Okay ka lang ba? Tarantang-tarantang lalaki na nagpakabasa na rin. Tulong! Napasigaw naman siya ng malakas. Anong gagawin ko? Halika, dadalhin kita sa ospital. Hindi ko na kaya, lalabas na talaga. Tuwing hihilab ang tiyan niya kasabay nun, kusang napapairi siya. Kaya mas ramdam niya ang ulo ng bata sa kanyang baba. Sandali, pigilan mo. Bubuhatin kita sa kotse. No. Ayan na, lalabas na. Tulungan mo ako. Napasandal siya sa puno at medyo pahiga ang katawan niya. Anong gagawin ko? Tarantang-taranta naman ng lalaki na hindi alam ang gagawin. Tanggalin mo ang pambaba ko. Tanggalin mo na. Ano? Sandali. Paano? My God, hindi ka ba marunong magtanggal niyan? Malakas na naman niyang sigaw. Tarantang-taranta naman ng lalaki. Okay, wait. Mabilis na umalis ng lalaki at pumunta ng kotse at pagbalik may dala na itong payong at jacket. Okay, tatanggalin ko na. Bilisan mo na! Sigaw ni Tamara. Oo na. Pinaling nito ang ulo sa ibang direksyon at dahan-dahan nitong tinanggal ang pambaba niya. Ayan, naalis ko na. Abangan mo ang baby. Oh my God. Nilagay nito ang jacket sa lalabasan ng baby pero hindi ito tumitingin dito. Inayos pa nito ang duster niya at binuksan ng payong. Kumuha ito ng cellphone at tumawag ng ambulance. Okay, Mrs. Kaya mo pa ba? Lalabas na ba talaga ang baby? Alalang tanong nito. Malakas na sigaw ni Tams ang humahalo sa patak ng ulan. Narinig ni Tams ang iyak ng baby, kasabay nun ang pagkawala ng mali niya. End of flashback. Ano nga kaya o sino nga kaya si Aiken sa buhay niya? Nagkaroon kaya sila ng mas malalim na relasyon?